Okay, let's continue tayo sa ating third video, no? Third video, no? Sa ating Matthew chapter 6 verse 20 to 24, no? Matthew chapter 6 verse 20 to 24, okay? Here is the message, no? 20 to 24, no? Okay? Ang sinasabi rito, no? Alright, 20 to 24, no? But lay up, no? For yourself, no? Treasure, no? In heaven, no? Lagyan na natin ang ano, no? But lay up for yourself, no? Treasure in heaven, no? Where neither moth nor rust, no? That corrupt, and where thieves do not break, no? Through nor steal, okay? Verse 20, no? For where your treasure is, no? There will be your heart also, no? Okay? Verse 22, no? The light of the body is the eye of, therefore thine eyes be single, no? Thy whole body shall be full of light, okay? Sinasabi, no? Verse 23, no? Verse 23, no? Okay? But if thine eyes be evil, no? Thy whole body shall be full of darkness, no? And therefore, no? The light that is in thee be darkness. How great is that darkness, okay? How great is that darkness? Verse 24, last verse, okay? No man can serve two masters, no? For either he will hate the one, okay? And love the other, no? Or else he will hold to the one and despise the other, no? Ye or you cannot serve God and Mormon, okay? Yan ang sinasabi, no? Basahin natin sa Tagalog version, okay? Tagalog version. Mateo, pahina 6, versikulo 3 talata 20 hanggang 24, okay? Here is in Tagalog version, okay? Kundi magtitipon kayo ng mga kayamanan, no? Sa langit, na do'y hindi sinisira ng mga tanga, o kahit ang kalawang ay doon hindi maghuhukay o hindi magsisipagnakaw ang mga magnanakaw, okay? Versikulo 23, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, na ay doon naman naroon ang iyong puso, okay? Versikulo 22, no? Ang ilawan ng katawan ay ang mata. Kung sapat, no? Ang ilawan ng katawan ay ang mata, no? Kung tapat nga ang inyong mata, ang buong katawan mo'y napupuspos ng liwanag, okay? Ibig sabihin, no? Versikulo 23, dadapat kung masama ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng kadiliman, no? Kaya't kung ang ilaw na sumasa iyo ay kadiliman, no? Gaano kaya kalaki ang kadiliman, okay? Versikulo 24, no? Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, no? Sapagkat kinapuputan niya ang isa at ibigin ang ikalawa kaysa magtatapat, no? Siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan, okay? So, kailan mamimili ka? Kayamanan o Diyos, no? Hindi kasi pwedeng Diyos tapos kayamanan, okay? Parang ibig sabihin, gano? Kaya dalawa, ibig sabihin, no? Kinalulukuhan natin, okay? Alright? Ang sabi ng versikulo, no? Ang sabi ng versikulo 24, sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang sa dalawang Panginoon? Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputan niya ang isa at ang iibigin ng ikalawa o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan, okay? So kung sa Diyos, no? Huwag kang mag-isip naglilingkod sa Diyos, yayaman kaya. Kung inagpapayaman, ibang dating yan. Kaya sinasabi na sa Biblia, okay? So, ginagamit ng Diyos para sa pagpapayaman, no? Yan ang ibig sabihin. Let me read in Spanish, no?
before we go to the other scripture chapter and verse. Okay? Third video na po natin to, no? Okay, let me continue to read in Spanish in this one, okay? No? Sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 20 hanggang 24, no? Sino haseos, no? Tesoros en el cielo, no? Donde ni la polilla ni el orín corren y, ¿no? Di donde, ¿no? Y donde, ¿no? Ladrones no minan ni hurtano, ni hurtano. Versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, ¿no? A la estará, ¿no? También vuestro corazón, ¿no? Versículo 22, ¿no? La lámpara, ¿no? Del cuerpo, el cuerpo es el ojo, ojo así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará y lleno de luz, ¿eh? Versículo 23, pero si tu ojo es maligno, todo os cuerpo estará en tinieblas, así los que es tinieblas, ¿no? Cuántas no serán las mismas tinieblas. Versículo 24, ninguno puede servir los señores, ¿no? Porque aborrecerá al uno y amará al otro y estimará al uno y misericordia, ¿no? Menospreciará, ¿no? Al otro nos podía servir a Dios y las riquezas. So, yan ang kabuuan ng ating macho. Basahin natin yung macho dito sa ating devotion healing prayer, no? Nakita niyo po yung tiyaga, no? Yung pasensya mo, yung kinaalan, gano'n ka, no? Mahina, no? Ano man ang nararamdaman mo, ano man ang nangyayari sa'yo, kinaalan, maging mahina ka. Huwag mo ipakitang upset kasi nandito tayo sa harap ng ating mga kapuso, kapamilya, mga kamag-anak sa magkabilang paring. Sabihin ko, nahihirapan si Kuya. Totoo, nahihirapan naman ako. Pero napakasaya ko, no? Kasi nakakaganap ako sa Panginoon kahit na nahihirapan ako. Okay? Kaysa mahirapan ako sa kasamaan, tatanggapin mahirapan sa kabutihan. Okay? Iyan ang aking masasabi sa inyo. Now, let me read, no? Dito tayo sa ating the Holy 2026 May, no? The Holy Fifth May, no? The Holy Fifth month of May 16, okay? May 16, no? Ang ating binasa, Matthew chapter 6, 20 to 24, okay? Matthew chapter 6, verse 20 to 24, a better treasure, no? Yung binasa natin dito, ano nakalagay dito sa title ito kanina, no? Pure joy, no? Pure joy, a better treasure, no? Pure joy, a better treasure, okay? Pagkasama yun daw, yung God promises, eto, devotion healing, no? A better treasure. Pure joy, a better treasure, treasure, okay? Be stored up in yourself, no? Treasures, no? In heaven, where neither moth nor rust, no? More rust destroy, and when thieves do not break in or steal, for where your treasure, as there your heart will be also, okay? Sinasabi sa Biblia, no? Excuse me, no? Sinasabi sa Biblia, no? Kung saan naroon ng iyong yaman, nandun ang iyong puso. Ibig sabihin, no? So, dun ka nawiwili, dun ka nababaw, no? Napapaibig, okay? Hindi nakakalimutan mo ang Diyos, okay? Mas lamang sa iyo yung mga ganong pag-aari, kaysa sa Panginoon Diyos, okay? Here is the message, no? Since all your earthly belongings are only temporary things, no? That eventually lose value and get
ruin, no? And get ruin, no? And get ruined. What should you spend your time, no? Quitting? Jesus was very clear in his instruction. Instead of storing, no, up treasure on earth, no, store up treasure in heaven. No? Ito po, treasure ko. Itong ginagawa ko. Ito, treasure ko to. Kung isip mo, kung kayo nakapanood sa akin, sinasabi, ito yung yaman ko. No? Ito na, yung pinakayaman ko. Hindi yung lupa, hindi yung bahay, hindi pera, hindi kung ano-anong materials, no? O kasangkapan, no? O business, no? This is my best treasure in my life, okay? His instruction, instead of storing up treasure on earth, no? Store up treasures, no? In heaven, no? Those heavenly treasures won't perish, no? That won't get stolen or ruined, no? They're lasting and with more than anything here on earth, no? Mas mahalaga to kasi anumang bagay, no, sa akin, okay? Dito sa buong mundo, okay? Sinasabi, no? Why was Jesus so clear in this teaching, no? He wanted to help his fellow followers, no, understand how their hearts get rid, no, to whatever they treasure, no, most, no. If you place great worth in your physical belongings, no, you give part of your heart to those things, no. But if you realize, no, the word of your heavenly treasure, no, your heart will focus on acquiring and carrying, no, for these things. Okay? Choose the eternal over the temporal. Start, no, focusing on how you can store and treasures in heaven, no? Treasures in heaven, okay? Yan ang sinasabi, okay? Now, basahin natin dito sa, yung message sa baba, no? Father, please clearly show me what heavenly treasure, no, I'd already stored up and how I can begin investing in those lasting eternal treasures, no? Instead of things on this earth, okay? Yan ang sinasabi, okay? Now, let's go to read another scripture chapter and verse, no? Yan yung ating devotion healing prayer, okay? Saglit lang, okay? Okay, let me read in Spanish, okay? Sa Spanish natin, okay? Ang sabi rito sa ating verse 22, 24, verse 20 to 24. Ito sinasabi to, sino haseos, no, tesoros en el cielo, no, donde en la polilla ni el orín, no, corrompen y donde, no, padrones no minan ni hortano, versículo 21, no, porque donde esté vuestro tesoro, no, allí estará también vuestro corazón, ¿no? Versículo 22, ¿no? La limpia del cuerpo es el ojo, así que su ojo es bueno, todo tu cuerpo, ¿no? Estará lleno de luz, ¿ok? Versículo 23, ¿no? Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas, así que si la luz que en ti es tinieblas, cuántas no serán las mismas tinieblas. Versículo 24, ninguno puede servir dos señores, ¿no? Porque aborreceré al uno y amará el otro, os estimará el uno y menospreciará al otro.
ni puede servir a Dios y las riquezas. Okay? So, nagdalawang basa tayo nito pag di ako nagkakamali. But it's okay, no? At least naulit natin, okay? Alright, nag-break kasi ako, okay? Now, let's go to the other scripture chapter verse, no? Dito tayo sa ating daily bread na. Daily bread naman tayo, no? Alright? Daily bread, no? Romans at saka Ephesians, no? Romans at saka Ephesians sa ating daily bread, okay? Alright, we're gonna read daily bread, no? Sa ating May 16, no? Daily bread on May 16, year the holy 2026, the holy 5th month of the year, May 16, okay? Here is the daily Holy Spirit, no? I thank you that you are within me to strengthen me with power in my inner person, no? To make Christ real with me and flood my heart, no? With His limitless love, no? To fill me with your fullness, to enable me to know in personal experience, no? The things you have so freely bestowed on me in Christ, okay? Romans chapter 8, verse 9 to 10, but we're gonna read verse 9 to 30, no? And then Ephesians chapter 3, verse 16 to 20. Yan ang babasahin natin, okay? Alright? Now, let me read in Tagalog version. Let me read again once again, no? In English, no? It says, Holy Spirit, I thank you that you are within me, no? Strengthening me the power of my inner person to make Christ real within me and flood my heart, no, ang puso, with His limitless love, to fill me with your fullness and enable to know me to personal experience that things you have so freely bestowed on me in Christ, no? Yan, basahin natin sa Tagalog version, no? Tagalog version, okay? Day 16, no? Ika-16 na araw, okay? Banal na Espiritu, sa tingin ko ikaw ay nasa loob ko upang palakasin ako ng kapangyarihan sa aking panloob na pagkatao, no? Upang gawing totoo si Kristo, no? Sa loob ko at dumaloy sa aking puso ng kaniyang walang limitasyong pag-ibig upang punuin ako ng iyong kabuuan, okay? Upang malamanan ko sa personal na karanasan ang mga bagay na malaya anong ipinagkaloob sa akin kay Kristo, no? Siya, no? Okay? Yan ang sinasabi, no? Now let me read in here in sa ating Bible, no? Sa ating Bible, no? Romans chapter 8, verse 9 to 13, okay? Here is the message, no? But ye or you, no? Alisin natin to. Nasusulo ako, no? Nasusulo ako dyan, okay? Itong sinasabi rito, no? Magaling pa yung kaunti lang ilaw natin, no? Ang sabi rito, no? But ye or you are not in the flesh, no? But in the Spirit, no? So be that Spirit, no? Of God, no? Dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Okay, he is none of his. Okay, verse 10. Okay, and if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. Okay, verse 11. But if the spirit of him that raised upon Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies, no? By His Holy Spirit, no? By His Holy Spirit, no? That dwelleth in you, okay? Verse 12, no? Therefore, brethren, no? We are debtors, no? Not to the flesh, to live after the flesh, okay? 13, no? For if ye or you live after the flesh, no? Ye or you shall die, no? But if ye or you through the Spirit do mortally the deeds of the body, ye or you shall live, no? Okay? Verse 14, no? Verse 14, okay? O, hanggang 13 lang pala tayo, no?
Pero isama natin yung verse 40, no, para medyo may dagdag natin. For as many as are led by the Spirit of God, they are the son of God, no? Yan ang sabi ng verse 40, no, okay? Alright? Okay, yan ang sabi hanggang verse 14 yung binasa natin doon, okay? Saglit lang, okay? Okay, let me read in Tagalog version, no? Mga taga-Roma, pahay na 8, versikulo 9 hanggang 14, yun ang binasa natin, no? Dadapat kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung gayoy, tumira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, no? Dadapat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa kanya, okay? Dati po, malayo ako dito, hindi to. Ayaw ko nga to eh. Pag naalala ko pupunta kina Pastor Roland Maaba, sabi, parang ayaw ko, yung pumunta ron, sabi ko, gano'n nangyari saan. Kina Pastor sa aking ninong, kay Ninong Baltasar, pupunta na naman tayo doon. Hindi naman tayo nababaho, sabi ko gano'n. No? Pero, unti-unti na tayo kinakatok ni Lord. No? Hanggang nabanggit din sa akin ni Pastor Roland Maaba Aquino, no? Sabi niya, Kuya John, nasa iyo na ang Espiritu. Nararamdaman ko na, no? Kasi napopokus na ako, unti-unti na akong natatawag. Bagamat hindi naman ako bihasa, hindi naman ako sanay, hindi ko nga pinangarap, no? Pero unti-unti na niya akong hinihila, tinatawag. Hanggang sa umabot na tayo sa ganitong araw-araw, nandito na ako sa harap niyo, okay? Yan po ang istorya ng buhay natin, okay? Now, tuloy natin sa Tagalog version, okay? Natatawag na tayo ng Panginoon, no? Yun yung sinasabi niya, pag tinawag ka na ng Panginoon, maalala mo. Sabi ko, hindi ako niniwala. But it happens to me already, okay? Ang sabi dito sa versikulo 9, no? Sa versikulo 9 nga ba, no? Sabi dito, no? Ang nangasa laman, no? Ay, ito pala, sa versikulo 9, no? Dadapat kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung gayo'y tumira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, no? Dadapat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, no? Siya'y hindi sa kanya, no? Versikulo 10, no? At kung si Kristo ay nasa iyo, at kung si Kristo ay nasa inyo, no? Ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, no? Dadapat ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran, no? Versikulo 11, no? Ngunit kung ang Espiritu Ngunit kung ang Espiritu niyaong bumubuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumubuhay sa maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawan. May kamatayan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo, okay? Tumitira yung Espiritu niya sa atin kasi tayo na yung buhay, tayo may katawan, no? Yung katawan niya wala na, no? Nawala na, parang tao namamatay, nawawala, no? Pero marami siyang katawan, yung ginawa niya katawan nandito para tanggapin natin, buhayin natin siya. Yan ang ibig sabihin niya, okay? Kaya kung tatanggapin mo yung Panginoon sa Kristo, nasa iyo, tumitira siya. O maaaring hindi nga tayo Kristong-Kristo, pero tumitira sa atin kasi pinatitira natin sa Kanya. Binapayagan natin siyang gawing simbahan ng ating katawan, ginagawang templo ng ating simbahan, ginagawang botiga ng kanyang mga dalisay at wagas na salita mula sa Biblia. Tumitira ang Diyos sa atin, okay? Ibig sabihin, may Espiritu Santo tayo ng Diyos, okay? Kasama ng ating kaluluwa, okay? So, maliwanag po yan, okay? So, sabi rito sa versikulo 12, kaya ang mga kapatid, no? Sabi sa versikulo, kaya mga kapatid, no? Mga may utang tayo, no? May mga utang tayo hindi sa laman, ngunit hindi sa laman upang mabuhay ayon sa laman, no? May mga utang, sabi rito, kaya mga kapatid, no? Kaya mga kapatid, mga may utang tayo hindi sa laman upang mabuhay tayo sa laman, no? So hindi tayo sa laman, may utang kung hindi sa Espiritu. Maliwanag, di ba? Kasi sabi, hindi yan nabuhay sa laman, no? Para, sabi rito, kaya nga mga kapatid, no, may mga utang tayo, hindi sa laman, okay? Maliwanag, no? Upang mabuhay ayon sa laman, no? So, ibig sabihin, hindi lang laman ang importante.
Ang importante yung kaluluwa natin. Kasi pag naman yung nawala na yung katawan, wala na. Yung espiritu mabubuhay sa ikalawang buhay, no? Doon magkakaroon ng hatulan, no? Nagsisi ka ba? Namuhay ka ba katulad yan? Lumakad ka ba sa lakad yan? Binitbit mo ba yung cross mo? Hindi cross niya. Yung kanya, binitbit na niya para sa atin. Sinama na tayo. Ngayon may cross din tayong atin para bitbitin din natin. Okay? Makarating tayo sa kanya. Yan ang ibig sabihin. Okay? Versikulo 23, no? Versikulo 23. Sabi ng versikulo 23, kaya nga mga kapatid, no, mga may utang tayo, hindi sa laman upang mabuhay ayon sa laman. Versikulo 23, sapagkat kung mga buhay kayo ng gayon sa laman, ay mga mamatay kayo. Dadapat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, no? Na nangabubuhay kayo, nangabubuhay kayo, okay? Nangabubuhay tayo sa espiritu, hindi basta sa laman, okay? Versikulo 14, no? Sapagkat sa lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, at sila ang mga anak ng Diyos. Okay? No? So, anak ako ng Diyos. Bakit? Kasi namumuhay ako sa Kanya. Lumalakad ako sa lakad niya. Binibit-bit ko ang cross, sumusunod ako sa Kanya. Yan ang ibig sabihin. Okay? Ngayon, kung di tayo mamumuhay sa Diyos, hindi tayo lumalabas na anak na. Sabi lang natin, anak ako ni Kristo, nandoon ka sa patay sindi, nandoon ka sa alakan, nandoon ka sa babayan, nandoon ka sa sugalan, nandoon ka sa nagdodroga. Yan po yan. So, hindi ka anak ng Diyos, no? Pero sabi mo, anak ka ng Diyos, no? Totoong anak tayo lahat ng Diyos, pero tayo ba'y namumuhay para sa kagustuhan niya o sa kagustuhan mo o sa kagustuhan mong sama-sama mabuhay? Okay? Yan ang ibig sabihin, okay? Sabi ng versikulo, no? Versikulo 14, no? Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan, no, ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Okay, yan sinasabi. Kaya pala napadagdag yung 14 natin, yung 14, okay? Now, let me read this in Spanish, okay? Okay, let me read in Spanish. Romanos Kapitulo 8, versikulo 9 hanggang 14, no? Mas vosotros mas vives según la carne, no? Sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿no? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no, no es de él, no es de él, ¿okay? Versículo 10, ¿no? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto y causa del pecado, ¿no? Mas el Espíritu vive y causa de la justicia, ¿no? Versículo 11, ¿no? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos y Jesús mora en vosotros, ¿no? El que, ¿no? Levantó de los muertos y Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, ¿no? Versículo 12, ¿no? Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, ¿okay? Y la carne, versículo 13, ¿no? Porque si vives conforme a la carne, moriréis, si por el Espíritu, así es, ¿no? Mortir las obras de la carne viviréis, ¿no? Versículo 14, ¿no? Porque todos los que son guiados, ¿no? por el Espíritu de Dios, esto
estos son hijos de Dios, no? Estos son Jesus de Dios, okay? Yan ang sinasabi, no? Tumitira sa atin ang Espiritu. Ibig sabihin, no? Sa Tagalog, no? Ang sabi sa sapagkat, no? Ang lahat ng mga pinatnutubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang anak ng Diyos, okay? So, patunayan mo sa Diyos na ikaw ay anak niya, no? Sabi mo, anak ka, tapos nandun ka, nagsasaya ka doon, tawa ka ng tao, lasing na lasing ka, nawawala ka sa sarili mo. So, hindi ka sumusunod bilang anak ng Diyos, okay? Nagiging suwail, okay? Let me try to read one more, okay? Sa ating Romans chapter 12, verse 1 to 5, no? Baka maisisingit pa natin kahit doon na sa ikapat na video ang ating karugtong, okay? Ang sabi rito, no? Romans chapter 12, verse 1 to 5, no? I beseech you, no? Therefore, no? Brethren, no? Sabi niya, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies in living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. No? Verse 7, verse 6, verse 2, no? Verse 2. And be not conformed to this world, no? And be ye or you transformed by the renewing of your mind, but the renewing of your mind, that ye or you may be proved which is that good and acceptable and perfect will of God. Okay? Ang sabi ng verse 2, no? And be not conformed to this, but be ye or you transformed by the renewing of your mind, that ye or you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Okay? Verse 3, no? For I say through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, no? But to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Okay? To every man measure of faith. Okay? Yan ang sinasabi, no? Okay? Verse 4, no? Verse 4. For as we have many members, no, in one body, and all members have not the same office, no? Kaya hindi mo pwedeng pilitin yung kung ayaw nila, kasi may karapatan din silang no? Ang tanong lang, tama ba yung karapatan nila? Yan ang totoo doon, no? Ang sabi, for as we have many members in one body, and all members have not the same office, no? Verse 5, no? So we being many, we are one body in Christ, in everyone members one of another. Okay? Yan ang sinasabi, no? So let me read in Tagalog version, no? Dito sa ating mga taga-Roma, pahina 12, versikulo 1 hanggang 5, no? Kaya nga mga kapatid, no, ipinamamanik ko sa inyo, no, alang-alang sa mga alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, no, sa inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, no? Itong ginagawa natin, haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Okay? Versikulo 2. At huwag kayong magsiyaon sa sanglibutan, ito kung hindi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos sa kalooban ng Panginoon. O ibig sabihin, sa mata ng Panginoon. Okay? Versikulo 3, sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya, no, na sa akin ay ibinigay sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili na totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, no, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Okay? Versikulo 4, sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pare-pareho ang gawain, no? Versikulo 5, at gayon din tayo sa marami at iisang katawan kay Kristo, at mga sangkap na sama-sama sa
isa't isa. Okay? Now, let's go to our third video. We're gonna read the Spanish over din, no, sa ating fourth video. Okay?